Yo, what's up guys? Don Vinci here for today's vlog. Ipapacheck natin tong Yamaha NMAX na na-swap natin with Yamaha Aerox 155. To give you guys some context, at the same time, kung hindi nyo pa napapanood yung last vlog ko, nakipag-swap ako ng Yamaha Aerox into this Yamaha NMAX 155. Actually, hindi pa nga ako tapos sa vlog na yon habang nire-record tong video na to. Baka lang kasi magulat kayo na iba yung itsura ng motorcycle na to compare dun sa previous vlog na sinasabi ko. But anyway, in this vlog, ipapamodify natin etong CVT netong Yamaha NMAX na to. Dito kay Kuya Jobert sa Ligaw Albay, sa JJL Motorcycle Shop and Snail Speed. Yan. Kasi meron package si Kuya Jobert na i-modify yung stock CVT na NMAX and then may additional power na magigain. Currently, itong NMAX na gamit ko, tutusin all stock to. Ngayon ko pa lang din mabubuksan o ipapabukas yung CVT na itong Yamaha NMAX na to. Mamaya kasi hindi naman na pala stock or something ganyan. Pero kung stock, much better, di ba? Lastly, syempre, ipapacheck ko na rin para malaman kung may mga hidden issues ba or what. Nung time na na-swap ko to sa Aerox, hindi ako nakapunta sa mga motorcycle shop. Ngayon pa lang. Ngayon ko pa lang siya madadala kung tutusin. With that being said, ayan nga, ipapamodify natin yung CVT netong NMAX. All in all, okay naman yung performance ng bike. Pero parang may times lang na nabibitin ako sa power niya, nabibitin ako sa hatak niya, parang ganun. And curious din ako kung anong magigain ko na performance dun sa modification na gagawin nila Kuya Jobert sa stock CVT ng NMAX. Actually, hindi na naman sa NMAX available, pati sa Aerox available din. Tsaka sa iba pang scooter. Ayoko rin magmukhang magaling or Facebook mechanic sa inyo. Pero syempre, based na lang din sa experience ko, medyo mahirap mag-pick up ng 100 kph etong NMAX na to. Parang may slight delay siya. May hatak siya, may power siya, pero alam mo yun, parang matagal niyang makuha. Parang ganun. Tingnan natin kung ilang segundo bago makuha yung 100 kph. Syempre, hanap lang tayo ng lugar na wala masyadong dumadaan. Para kahit pa paano, may reference din tayo kung kamusta yung performance na magigain natin, diba? Update ko na lang kayo guys kapag nandun na tayo sa malapit sa shop nila Kuya Jobert, okay? Ngayon, parang may nakita akong stretch doon. Tingnan natin kung ilang segundo niya makukuha yung 100 kph. Tingnan ko muna yung kalsada kung kamusta, diba? Okay, medyo mahaba to. Okay, pwede natin i-try. Pwede natin i-try dito kung ilang segundo niya makukuha yung 100 kph. Tapos para may reference din tayo kapag napalitan na. 0 to 100 lang naman eh. All stock, let's go. Ewan ko kung ilang minuto yan, kung ilang segundo yan. Alas sumabot din tayo dito sa may intersection bago niya makuha yung 100. So at least may reference na tayo. 5 minutes later. Ano yan? Ba't kalakalawang? Kinakalawang yan. Ba't kalawang? Kinakalawang. May kanto na. Kaya pa naman yan, no? May kanto na yung bully. Stuck naman. Okay. Ito, okay pa naman yung ano, lining. Okay. Okay pa yung torque drive. Yung belt, Goods pa yung belt. Okay, sige. May kanto lang talaga itong pulley. So ayan, may kanto na yung pulley. Ayun na. Stock bola rin ba? Okay, good. Okay. Ha?
Maluwag talaga siya or manipis? Papakita natin kay Kuya. Sige. Goods pa yung mga gasket, yung oil seal. Goods pa lahat ng gasket tsaka oil seal. So ibig sabihin ano na to? Sira na. Sira na. Alog na siya. Okay. Kaya pati ito, alog na rin. Umahalog na rin. Okay. So kailangan palitan talaga tong pulley. Pulley lang naman no? Sige. Ito, makikigamit muna tayo ng Mio i125 kasi bibili tayo ng primary slider ng ating Yamaha NMAX. Gawa ng yung nakakabit kasi sa motor na na-swap natin, may kanto na yung pulley o yung drive face. At the same time, yung sa may primary slider, collar niya yata, parang ganon, natatanggal na. So kailangan na talaga siyang palitan. Pero sabi naman ni Kuya Jobert, kahit yung primary slider lang daw ang bilhin natin, hindi nakasama yung isa pang drive face. Sana lang talaga may mabilan tayo na primary slider para mayuwi rin natin ngayong umaga yung NMAX. Naku po, lakas ang ulan dito. Naliligo na ako, total, di pa naman naliligo. Anyway guys, yun nga, update ko na lang kayo mga susunod na ganap. Okay, grabe, lakas ang ulan. Tara, balik na tayo kay Jobert. Buti na lang may stock dito. Nakakahalaga rin pala na 720 guys, yung slider na yun. Medyo napapadagdag gastos natin Kaya ito, mabalik na tayo kay Kuya Jobert. Sana lang din talaga maging worth it na yung pag-swap natin ng Aerox para sa NMAX na yun. Buti na lang din talaga, pina-check ko kay Kuya Jobert, yung NMAX, para kahit pa paano is malaman agad kung anong dapat palitan. And good thing, yes, very good thing, sa makina walang problema, pero sa drive face tsaka sa gulong yun lang naman. Anyway, yun nga, update ko na lang kayo guys kapag nabigay ko na to kay Kuya Jobert. Okay? Ito yung stock niya pa to, di pa yung nakakalkal. Angat pa siya. Okay. Angat pa. Ito yung kinalkal ko na. Tatanggalin natin to. Ito yung kalkal na. Kapag bumaba siya, Mas lapat. lapat siya. Okay. Mas angat yung ano niya, Yung belt. yung belt. Mas lawas yung belt. Kasi Oo. yung belt mo dati dito lang oh. Oo nga, ito lang yung pinaka ano niya. Ngayon, ginawa natin ng ganito para mas lumabas siya. Anong benefits niyan kung sakali? Para mas maganda, mas maano pa yung travel niya. Ng belt. Okay. Nice. Lahat ba ng ano, ito? Lahat to. Lahat yan na ano, Oo. kakalkalin. Okay. Gagaya dito. Okay, sige. Nice. Kuhatin ka lang belt mo ha, kung problema na. Sige, kuya. Nakadegree na. Pag ano, palitan mo to ng B65. B65. Kasi yung V8R bilis magnipis. Okay. Pero pwede naman yan, kuya. Pwede pa Pwede naman yan. B65. Hindi na matagpan. A few moments later. So yan guys, ito na ating Yamaha NMAX with Kalkal pulley, Kalkal drive face, Kalkal torque drive, and stock na bell with groove.
And then naka 9x11 na flyball ang nakakabit dito. At the same time, naka 1,200 na center spring. So far, napansin ko guys, linear na ang kanyang power delivery, no? Linear na in a way na pag tinothrottle ko, tuloy-tuloy lang yung power, tuloy-tuloy lang yung hatak niya hanggang sa ma-reach niya na yung top speed. And speaking of top speed, di ko pa pala natatry ito. So punta lang ulit tayo dun sa may lugar na pinag-testingan ko ng 100 kph. Then tingnan natin kung ilang segundo niya makukuha, no? Compare dun sa stock. Although yung stock ko dati, yun nga, may mga kailangan palitan, like yung slider, maluwag na yung kabitan ng collar ba yun? Parang ganun. Tapos yung dry face, may kanto na. Pero still, yan ang maganda sa pakalkal, no? Kaysa bumili ka ng bago, kaysa bumili ka ng isang set. At least magagawa ng paraan nila Kuya Jobert. Ayun, lakas sumatak ko. Grabe. Tuloy-tuloy lang yung power. Basta tinrottle mo eh. Throttle mo lang, hatak na agad. Woo! Angat agad yung belt, kumbaga. Yan, kaysa bumili tayo ng bago, diba? Pa-modify na lang natin kay Kuya Jobert. Yan, CBT package. Actually, nakakalaga tong CBT package nila ng 2.5. Yan, 2.5 kasama na dun yung kalkal, kasama na dun yung labor, kasama na rin dun yung linis ng CVT, kasama na rin yung flyball dun, tsaka center spring. So sa 2.5 na yon, tas nakastock ka. Ayan, yan ang makukuha mo. Pwede na, kaysa bumili ka ng bago, di ba? Kung pwede pa yung stock mo na mapakinabangan, ganun na lang din ang gawin mo. Ipa-modify mo na lang kada Kuya Jobert. Yan, hatak ulit tayo. Woo! Grabe! Saglit lang makuha. Actually, di pa nga yan fully break-in kasi kaka-modify lang, di ba? Kasi lalapat pa yung belt dyan eh. And then, yun din pala sabi sa akin ni Kuya Jobert, kung may budget na daw ako, palitan ko na rin daw yung stock na clutch lining kasi medyo malambot daw yun. Pati yung belt. Bilis! Ang bilis niya nakuha. Ganda na pagkakamodify nila Kuya Jobert. Although hindi ko naman kailangan talaga ng 100 kph guys. Kaya ako lang naman binigay yung 100 kph is para magkaroon tayo ng reference, kumbaga. Pero ang importante sa akin is yung malakas sumatak, mabilis kumuha, kahit wala na siyang top speed. And ayoko na rin maging Facebook mechanic sa inyo. Ang gusto ko ibigay sa inyo is yung result na ginawa nila Kuya Jobert. Yan. Hindi ko alam kung paano i-explain, kung paano siya buminis or what. Hayaan nyo na lang sila Kuya Jobert mag-explain dyan and yung mga expert mag-explain dyan. Pero sa akin, yung end result ang gusto ko ipakita sa inyo, which is yan nga, kita naman sa difference and sa comparison nilang dalawa, mabilis na reach ng kalkal pulley nila Kuya Jobert yung certain speed na hinahanap ko. Yeah, thank you very much Kuya Jobert, and syempre kay Boss Ai, yun nagasikaso na itong motor na to, and syempre sa buong staff ng JJL Motorcycle Parts and Accessories. Nakakatuwa naman yung power ngayon na ito. So yun, uwi na ako sa bahay guys. Kaya na-miss ko rin gawin to na mag-outro sa inyo, which is etong maraming salamat sa pag-nood, sa pag-like, sa pag-share, maraming salamat sa pag-comment. Pahintayin na lang ng mga susunod ko na vlog. You all know drill. Ride safe. Peace out. Nakakamiss. Nakakamiss yung ganong outro.